April 5, 2026, Easter Sunday. Araw ng kasiyahan sana para sa pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay, pero naging isang hindi malilimutang alaala sa mga residente ng Old Road Lingap, Barangay Muzon Proper dahil sa isang sakuna na gumising sa kanila alauna ng madaling araw. Ang mga pamilyang naapektuhan hindi maiwasang maluha ng sariwain ng araw ng trahedya, kabilang si Nanay Jackie Lou na nawalan pa ng ama. Napakahirap, sobra. Lalo na nawalan ka na ng tirahan, nawalan ka pa ng magulang. Sobrang hirap yung pinagdadaanan namin. Kasi sabi nga nila, manakawan ka na lang, wag ka na masunugan. Kaso ang sakit kasi, nagkasabay yung trahedya na nawalan ka ng magulang dahil sa sunog. So wala naman kami magagawa, wala kaming pwedeng sisihin. So, kapit na lang kami kay Lord kung paano namin to malalagpasan. Naalala ko po, ay may nagsisigawan na sunog-sunog raw. Pumunta muna ako sa likod ng aming tahanan doon sa Lingap. Pagkatapos, nakita ko, lumalagablab na doon banda sa na apoy. Nag-ano ako, siyempre kasama ko, anak ko lang doon sa bahay. Kaya dali-dali akong pumasok at ginising ko yung anak ko. Pagkatapos, ang una ko kaagad na sinabi sa anak ko, "Nak, yung papilis ba, alam mo ba kung saan? Dalhin mo, lumabas ka na dito sa bahay. Ako nakako doon at doon ka lang ako sa kabila kakong kalsada maghintay. At ako nakako bahala dito." Pagkalabas ko, ang bilis ng apoy. Ang sakit talaga. Hindi mo ito maintindihan, nag-iisip pa araw-araw sa inaano mo, kung saan ka titira sa susunod paglabas mo. Malungkot po kasi 25 years na po kami nakatira talaga doon. Pero talagang yung memories namin talaga na doon sa Lingap na talagang hindi makakalimutan. So nalulungkot po kami. Isa po ako sa 74 families na nawala ng bahay. Kasama po yung bahay din po ng nanay ko. Sa katulad po namin, mahihirap. Niyayakap niya po kami kasi kung hindi naman siya magbibigay sa amin ng pabahay. Kaya nagpapasalamat po ako, Ate Mayor, kasi ngayon, sarili na po namin yung masasabing tahanan namin at hindi na kami papaalisin ng kung sino man dahil kami na po yung talagang totoong may-ari. Sina Nanay Jackie Lou, Jolly at Tatay William ay kabilang sa 3 pamilya mula sa 74 na pamilyang nawala ng tahanan at mga ari-arian sa malawakang sunog na umabot sa ikalawang alarma. 10 araw ring nanatili ang mga pamilyang nasunugan sa evacuation center ng Barangay Muzon Proper sa pangangalaga ng pamunuang barangay at pamahalaang lungsod. Pero nitong Miyerkules, April 15, opisyal nang nagtapos ang kanilang pananatili sa evacuation center dahil ang 74 na apektadong pamilya lipat bahay na. Isang bago at maaliwalas kasi na mga housing units sa Pleasant View Residences, Barangay Graceville ang handog sa kanila ng bayanihan at agarang aksyon ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes, katuwang ang National Housing Authority. So buti na lang, nandiyan si Mayora na umagapay sa amin. Tumulong sa tatay ko hanggang sa mailibing siya. Dahil sa mga kapatid ko, nabigyan naman ng magandang bahay. Ngayon, eto kami ngayon, nandito kami. Sobra namin pinagpapasalamat kay Mayora na bigyan kami ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong bahay. Lalo-lalo na sa mga kapatid ko na nawalan din ng bahay. Sobra namin pinagpapasalamat po yun. At kay Pangulong Bongbong Marcos na siyang naging tulay ng lahat ng ito. Sobra-sobra pong papasalamat kami kay Mayora, kundi dahil sa kanya. Siguro, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Nagpapasalamat ako kay Mayora Rida Robes sa kanyang ibinigay na to na sa aming pabahay. At maraming salamat. Idudubli ko pa yung pasasalamat para sa kanya. Ay ngayon, na sa amin, na-award na tong pabahay na to at maganda pala. Akala ko nga pangit itong lilipatan namin Ay ang ganda. Bagong-bago pa. Kaya maraming salamat po. Mayora Rida Robes. Salamat po sa tulong mo sa aming lahat ditong nasunugan na Tagalingap. Maraming salamat po. At masasabi ko po na sana po bigyan ka pa po ni Lord ng mahabang buhay po kasi sobrang nakakatulong ka po talaga
sa sa mga taong mahihirap na tulad ko. Hindi po biro ang maging leader ng isang bayan. Saludo po talaga ako sa inyo, Ate Mayor, kasi 'di ba? Ang dami pong stress, pero nandiyan kayo sa likod namin. At nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigay ka po niya sa amin na dito ka manungkulan sa loob ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa ceremonial turnover of housing units, opisyal nang tinanggap ng mga pamilya ang kanilang sela o Certificate of Eligibility for Lot Allocation na pinangunahan mismo ni Mayor Ate Rida Robes kasama si National Housing Authority o NHA Region 3, Regional Director Maria Fatima de la Cruz at mga kawani ng Housing and Homesite Regulation Office ng lungsod. Kabahagi rin ng programa at nagbigay ng kani-kanilang mga tulong at serbisyo ang COMELEC San Jose del Monte, DSWD Central Office para sa mga relief assistance, hygiene at kitchen kit, mga tanggapan ng lokal na pamahalaan katulad ng City Social Welfare and Development Office, Community Affairs Office, Office of the City Building Official, City Disaster Risk Reduction and Management Office at City Traffic Management Group para naman sa mga sasakyang ginamit sa paghahakot ng gamit. Bayanihan ring inasikaso ng pamunuang barangay ng Muzon Proper at pamunuang barangay ng Graceville ang household profiling at paglilipat ng residency ng mga pamilya katuwang ang mga opisyal ng Pleasant View Residences Homeowners Association. Bukod sa sela, makakatanggap rin ng tulong pinansyal ang mga pamilya sa ilalim ng programang Emergency Housing Assistance Program o EHAP ng NHA para sa kanilang pagsisimulang muli. Buhat po nung ito po ay nalaman po natin, agad-agad po ng HHRO po ay nakipag-coordinate po sa barangay upang bisitahin po itong mga pamilya na ito at gawin po yung nararapat na proseso po sa pagpo-profile sa kanila. Tayo po ay agad po na nakipag-ugnayan sa National Housing Authority at inalam po kung ano po yung pwede nating maitulong sa mga pamilyang ito. At siyempre sa sipag po at sa ano po ng ating mahal na mayor ay ito po ay agad-agad na tinugunan ng ating kasama from NHA na itong mga pamilyang ito, itong 74 families na ito ay mabigyan agad ng tahanan para sa kanila, no, na kanilang magagamit sa panimula nila at magkaroon ng panibagong bukas. Ano. Meron kaming available units, actually 74 siya, na nandito sa package 3 para i-accommodate yung mga nireport sa atin ng mga nasunugan. Actually, napakahalaga ng partnership tsaka ng rapport na nangyayari between the LGU ng City of San Jose del Monte at ng National Housing Authority. Kasi sa kanila manggagaling yung report, sila po yung on ground, alam nila yung nangyayari sa sitwasyon sa kanilang area of jurisdiction, and kami naman po yung uma-action. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Pag in-award natin ng units, hindi po namin kayo pababayaan. Lahat po ng tulong na maaasahan nyo sa amin, habang nakatira po kayo dyan at meron po kayong mga concerns, patuloy pong ina-address ng National Housing Authority ang mga iyon. Tama po si Ma'am Fatima na napakaganda ng relasyon ni Ate Rida at ni Congressman Arthur Robes sa shelter agencies. At isa sa shelter agencies o nagbibigay kalinga sa pamilyang Pilipino ay ang National Housing Authority. Itong araw na ito, kayo ay maswerte, blessed, at pinag-adya ng Panginoon na hindi kayo masunugan, kundi maiayos sa inyong buhay. Kung kayo ay may sarili ng pabahay o bahay, ito ay yaman ninyong maibibigay sa inyong mga anak at apo. Hindi na kung saan-saan kayo nakikitira o nakatayo. At nang dahil sa NHA, sa unang lapit ko pa lamang sa kanila, dahil sa magandang relasyon na meron kami at ginagawang ang tao, sentro ang tao, mahal ang San Joseño, mahal ang Pilipino. Kaya ang National Housing Authority sa pamumuno po ni GM Jobentay at ng ating AGM, Sir Alvin o Alvin dahil kaibigan ko, ay talaga nagpapasalamat ako ng buong buo dahil agad-agad pinapunta niya dito si Ma'am Gabriel, si Architect Fatima at ang buong LHAP. Sa bayanihan at agarang aksyon ng mga pamunuang barangay, city government at pamahalaang nasyonal, naihatid ang malasakit at pag-asa sa pamilyang sa kabila ng lungkot sa naranasang sakuna ay handa na ngayong bumangon at magsimulang muli dahil sa ramdam na kalinga at suporta ng pamahalaan.
Sabi nga nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Kaya ang ating pamilyang Sanoseño, hindi biro ang lungkot na naramdaman sa tila kasiyahang ninakaw sa kanila dulot ng sakuna. Pero ang ating pamahalang lungsod at ang mga kasamang tanggapan nito, hindi pumayag na habang buhay silang malugmok. Bagkos, bayanihan itong kumilos at sama-samang inihatid ang pag-asa bilang suporta sa kanilang muling pagbangon. Patunay yan na dito sa The Rising City, buhay na buhay ang diwa ng bayanihan at pagdadamayan. Anumang pagsubok ang dumaan, walang suliranin na hindi malalagpasan. Para sa Balitang Sanoseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Sanoseño. Para sa mga napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe sa mga official social media pages ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya Sanoseño.